Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so Martians, today is gonna be a very busy day dahil, anong code? Anong code? OTP. So Martians, today, ito na nga, gagawin ko na talaga yung review ng Hohem today. So basically, lilipat tayo sa Osmo. Dito tayo mag-shoot. And ipapakita ko sa inyo another lighting technique gamit yung ND filters na CPL na binili natin kahapon. Malalaman nyo yung technique na trip ko na, sige na nga, share ko na. Well, nagawa ko naman na siya maraming beses, and I think it's gonna be helpful. I think it's gonna help you guys out. Pero ang masasabi ko lang po sa style ng lighting na to is medyo expensive siya. Kasi kailangan nyo ng strong lighting at better equipment para ma-execute yung ganitong style. Itong style ng lighting is yung mga pang commercial, kung paano na-achieve yung mga commercial style of lighting. For example, right now, hindi natin ma-achieve ang perfect shutter dahil kita nyo to, di ba? Dapat i-expose nyo yan ng ganyan. Pero hindi perfect yung shutter natin. I am at 8,000 shutter. Yung shutter ko, 8,000. So, ang next step, ano lang to, demo lang to. Dapat ang mangyayari is exposed niyang labas ng maayos. Sample, kailangan may ilaw na super duper lakas. Hindi kaya ng tofu light alone na ilawan ako. Alam mo yun? Kailangan super, ilang percent lang ba to? 37. 'Di ba? Kahit ilawan ko yung sarili ko, na-expose ko, pero hindi siya enough. Walang ilaw sa likod, madilim, ang taas ng shutter natin, ang taas din ng ISO ko, 12,800. Kaya ganito natin siya gagawin. But before that, wait lang, balik muna tayo. Lang, 640, baba natin sa... Yan. Okay. Currently at shutter natin 80, 640 ISO base. Basa muna tayo, shoutout muna tayo sa mga recent video natin. And natutuwa ako, ang dami na naman nag-comment oh. Grabe naman yan. Okay. Shoutout kay Kuya Benz. Hi Sir Marco, silent follower here. Been following you since you're helping small businesses free ad contents way back then. Inspired by the work you do and the 365. Gaming valuable insights sa work mo na I could also apply on my freelance journey. For that reason, napabili ako ng ultra-wide lens to pursue vlogging. I've been doing podcast but took a pause and eager to do it again. Blessed and love, sir. Keep inspiring. Nice. Alam niyo na guys, kung nakarating kayo sa parte ng video na to, I'm sending you nothing but blessing and abundance. And I'm wishing you good wealth, better health, and a better day. And syempre kay Kuya Ben, sending you positive vibes, good vibes, lahat ng bagay na alam yun, para mabuhat mo yung sarili mo today. I hope you have a nice day. Yun, tara, mag-ano na tayo, baka buong araw dito na naman tayo mag-vlog eh. Inunahan ko na, naligo na ako ng maaga, nagkikikilos na ako ng maaga para ito na, kasi after ng shoot natin, may meeting na naman po ako. Kaya, let's go. Okay, so Martians, nandito na ulit tayo sa taas. Yan. So, for today's video, I will be teaching you guys, sharing with you guys, a small, tiny technique on how to actually take care of things. Joke lang. Ano lang, di ba, kahapon, yung topic kasi natin, di ko masyado na elaborate. Yung susunod na to, re-review natin to. Diretso ang review, hindi masyadong technical, hindi review na yung mga napapanood nyo sa YouTube talagang this is the Godox, hindi ganun. Diretso review, pag-usapan natin kung ano talaga siya. But for now, dahil kahapon ay nabumili nga tayo ng bagong ND filters. Yan, kung titignan nyo, sabog. Kung titignan nyo rin doon, sabog. Kung titignan nyo rin to, sabog. So ngayon, hahanap muna tayo ng angulo na maganda para swabe. Kasi habang hinahanap natin yung angulo na yun, gagawin na rin natin yung Hohem
na review para maayos. Kailangan makita ko yung tamang projection nitong gagawin natin. Kung saan ako talaga aanggulo. Pwedeng dito, pero lalayo to. Actually, liligpitin ko rin dapat lahat ngayon dahil tomorrow may shoot na tayo. And tomorrow is yung araw na, alam mo yun, pinaghahandaan ko ng ilang araw na. Experiment tayo sa ilaw, sa moods. Tatabi muna natin lahat para safe. Tsaka magdadagdag tayo ng ilaw soon, Martians. Ang iniisip ko kung magdadagdag pa ba ako ng isang Lightmons na 1200R or yung Lightmons 300 watts na RGB na Bowens mount para mas makontrol natin yung mga ilaw-ilaw. Though ang laki kasi din ng advantage ng ganitong ilaw dahil kung saan mo siya pwedeng malalagay kapag nag-iilaw ka talaga. Pero kapag kasi yung mga may Bowens mount adapter, marami ka rin naman magagawa. Though ito medyo versatile siya kasi kung saan mo siya pwedeng mailalagay, maisasingit mo, magmumukhang nagla-laptop ka, iilaw mo ng blue, mga ganon. Sa mga ganong stuff. Ito mga sinasabi ko sa inyo, natutunan ko to sa mga magagaling nung... Ewan ko man kung nanonood si Direk Edmer Guanlaw, pero siya yung director na nilulook upan ko, na para sa akin master ko. Pero hindi na kasi ako nakakanood ng mga recent na gawa niya, nakikita-kita ko lang yung Cinemir film, sobrang putok ng ginagawa niya as in. So, syempre, yung ibang lighting techniques ko, natutunan ko rito sa iba kong mga idol sa ibang bansa. So, yeah. Okay, so, itong preparation ko na to para sa video natin sa Godox. Well, hindi Godox. Video natin para sa Hohem. Ganda ng carrying case. Okay, so para sa video na to, Martians. Oy! Kailangan ko bumili ng bookshelf. Para lalagyan ng mga box, mga istignan. So, ang gagamitin nating lens for this talking head, dala ko ng t-shirt. Siyempre, papalit tayo yung t-shirt. Is not this one. Siyempre, yung dalawang ND filter. Pwede naman kayo mag-skip kung ang trip nyo lang is yung sa part na mukhang cinematic. Shoutout sa'yo, Mark, ang galing mo nag-skip ka ng video. Pero, naiintindihan ko naman. Okay lang, alam ko naman hindi ako malagi sa gawal. It's okay. Anyways. Ito lang yung disadvantage ngayon ng studio natin. Mainit, guys. Gusto ko ng aircon. Pero ang gagamitin natin for the talking head ng Hohem is ito. The one and only 35. Para mas ma-demonstrate ko sa inyo yung best way na mag-ilaw. Kailangan ko lang humanap ngayon ng angle na mas maganda. Para dito sa video natin. Kasi gusto ko yung angle dito. Ito siya. Dito. Ayun maganda dito talaga dahil ayun may ganun. May depth. And mas lalong ma-enhance or mas active yung bokeh para sa akin. Well, hindi mas akin. Mas bokeh-licious talaga dahil nga f1.2. So, let's see. Let's do this. Kailangan natin hanapin yung mga leading lines. So, wait pause ko lang kayo saglit. Lipat tayo Osmo. Okay. So, tanggal muna tayo ng So, ang gusto ko ma-achieve dito sa look na itong video na to is bokeh-licious at gusto ko pa rin matry mag-boom mic ng maayos pero gagawin natin itong DJI as backup mic para swabe at solid. So, ito, nakakabit na yung 35. May promise tayo na nakakabit din. Ang promise natin is 1/4 na gagamitin natin. Tapos kakabit tayo. Mamaya, ito muna. Hindi ko muna nakakabit yung ND para sa inyo. So, wait lang. Balikan ko kayo. Kukunin ko yung transmitter. Okay, so isa sa mga idea ngayon is itong Comica kasi ginagamit siya for audio na, well, pwede siya maging wireless transmitter. Pero kasi I saved up before na magkaroon ng ganito. Mahabang wire.
na I think mag-work kapag tama ba out? Diba? Pag nag-boom ka, tapos nandito yung camera. Hindi na siya magiging wireless. Pero, I think mas patok at mas okay yung quality. So, titignan nyo, ayan, lumiliwanag na. It's perfect time to demonstrate the capabilities of the light. But I think, sa talking head na to, ang ginagawa ko, okay, ang ginagawa ko ganito, I clench up a fist. Titignan ko kung nasan yung tama ng ilaw. That's what I always do. Hindi ko lang pinapakita sa camera. So, big shoutout kay Third kung papanoorin mo man to. Ganito ako nag-iilaw. Iilawan ko buhay mo. Dito natin yung lagay. Gagawin lang natin tong ambience. Tabi muna natin tong boom mic. Ayun na. Alam na nga magre-record ako. Nagbukas ng Bluetooth. So, itong light mons, RGB siya. Gagawa tayo siguro ng ambience dito sa likod. Bukod sa may hair light tayo dito. Tignan natin. Yan, dito muna natin siya ilagay. Siyempre, tripod. Dito. Kabit tayo ng monitor. Para kita natin yung sarili natin. Though, dito sa angle na to, dapat nasa gitna ako kasi, ayun, talking head to eh. So, basically, nakatingin ako sa sarili ko. Mukhang malalayuan ko pa kasi. Pagpe-prepare ako sa pagsasalita ng this is the Hohem i-Steady M7. An AI-powered mobile gimbal designed perfectly for you. Kasi perfect ka. Wait lang guys. So much equipment. Kawawa naman si Trixie. Yung HDMI natin. Claim HDMI muna tayo. Diba? Grabe yung pag-setup. Tapos, i-dislike lang yung video mo. The joke lang. So, palitan natin siya ng ganito. Kasi ano to eh, parang docu mode to eh. Hindi man docu mode. Part din to ng style ng isushoot natin bukas. So, set lang natin yung gain sa I think 7 would be nice. Tapos si 35 yan natin. Ang kalaban ko dito guys, yung pawis tsaka yung init. Pero dapat wireless to eh. Pero kasi hindi ako natutuwa dun sa gain level ng audio, kaya, alam yun, kinakaba ako pa. So, ito na muna. Angling. Tapos, so yung battery natin, ito. Charge pa natin to. Kasi gagamitin natin tomorrow. Siyempre, kailangan ko ng viewing monitor, kaya nakaharap yung monitor sa akin. Tapos 35mm ang ginamit ko kasi nga 1.2. Okay. Yan. So ngayon, sumusunod ako sa grid lines. Roll tayo, roll. Okay. So, ito, kung titignan nyo yung audio, yung video, on the side, overexposed siya. Diba? Yan. Habang nakikita nyo, dito sa side, nagpe-play. Ka lang. So, kakabitan natin ngayon ng ND na may halong polarizing CPL. So, yan. Diba? Kita nyo naman, overexposed siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng ND. Kasi kinuha ko yung perfect exposure, base native ISO ng S-Log3, S-Gamut 3 Cine, 4K 2410 bit, 640 ISO, 48 shutter, f1.2. Ito siya with ND.
Malamang sa malamang, yung mga rookie na nagsushoot, well, to be honest, yung nagsushoot sa college namin, which is yung Sebcom, ganito sila mag-shoot. Overexposed lagi yung likod. Overexposed palagi yung background. Tignan nyo ha. 10 Martians. Nakasync naman tayo. So, yan. Ito siya. Ganito sila mag-shoot palagi ng interview. Sabog ang likod. Basta kung saan maliwanag. Basta sabog yung likod. Ganun sila ganun sila mag-expose. Pero, kung i-correct natin to, ganito siya. Actually, ito na yung pinaka-process eh. So, ang gagawin natin, expose natin yung likod. O, diba? Madilim. Usually, dapat may greenish yan. May mga greens yan dito sa likod. Hahanapin nyo kung nasaan yung green. Hahanapin nyo yung maganda, kung saan maganda mag-expose. Yung framing ko, never mind nyo na yan. Kasi as is na yan. Hindi yan yung favorite frame ko. Pero, we're working with what we have. That's what we can do. But what we have is proper lighting. Yun ang meron tayo na sobrang proud ako. Proper lighting. So, besides sa lighting, sige, mamaya na tayo mag-audio. Lighting muna tayo. Sige. Key light. Key light should be on the side, 45 degrees. That's how I do it. Alam. Marami namang style ng lighting, pero ito yung natutunan ko kasing style sa mga nag-mentor sa akin. Sa interview, yan. Sa natin tong ilaw. Ang key light natin is Nanlite FS300. Naka-on siya at 33%. Kung titignan nyo naman, dito. Yan, medyo okay na nga eh. Yan. Diba? Medyo okay na siya. Nadali ko agad yung Rembrandt, which is good. Sakto din yung height niya. 12:12, 2 o'clock lagi. Kung solo creator kayo, laging 2 o'clock. Para sa akin. Pwede rin naman dito, pero it doesn't make sense for me. Sa akin kasi ganito. So this is the OM iSteady M7. An AI-powered mobile gimbal designed perfectly for your... Yun. Lapit tayo konti kasi Osmo. Kasi gusto ko lang makita nyo yung wideness ng isi-shoot nating scape. So, we got our key light. Overexposed na nga tayo ng 1.7, which is good. Medyo sabog pa nga eh. Pwede pa yun ibaba. Wait lang ah. So, technically bitin. Bitin pa. So, ito, kunwari, tatanggalin natin tong ND na to. Or, teka lang. Dahil nga super duper, overexposed, pwede pa ako bumaba from 640. Ayan. Ano na siya? Kita na, pero kulang pa din. Kasi nga, if we are exposing para sa labas, ganun talaga. Gagamitin natin tong color casted na ND natin. ND to ND 400 to. Ewan ko, mas malakas to, pero kasi may color cast. So, ito siya, tingnan nyo. Ayun. Na-expose na yung labas, di ba? Ngayon, yung ilaw natin is at 33%. Tataas natin ngayon to 65%. Tingnan natin kung okay. Boom! Sobrang dilim, di ba? Usually kasi talaga sa gantong style ng lighting, kulang na ang 300 watts. Dapat nasa around 400 watts or 500 watts. Set natin sa 95%. Mukhang kulang na to, guys. Kasi nag-expose na ako ng ano eh. Ayan, kulang na kulang. 600 watts na to pag ganito. So, balik tayo sa setting kanina. Siyempre, yung bago nating ND, yung gagamitin natin, 5 stops nga lang to. Mukhang 6 to 9 stops pa lang kailangan ko kapag corporate.
Pero papalag to, magagawa natin ng paraan sa settings to. Wait lang. Though, itong pagpili ko ng backdrop, light pa to kasi may mga ibang backdrop na mas OA, mas malaki bintana. Ito, nag-expose lang ako para sa mababaw or light na bintana. Ayan. Diba? Medyo nasagip na. Medyo sagip-sagip na. So, taas tayo ng ISO mga 250. Para naman, ano. Ayan. Kahit pa paano, hindi na siya masyado sabog. Yun nga lang overexposed. Babaan natin yung strength ng ilaw. 50%. Para hindi masyadong mainit. Kasi ang habol mo naman init. Yan. This is the HOMI Steady M7. Pwede. Good. Lapit natin ng onte. Yan. Okay. So I think we're good here. Overexposed lang ng slight. Framing, not bad. But we can work it out. Yan. Now, what we need is hair light. Or at least something here. Para medyo nag-stand out pa tayo ng onti sa background. So, dito ngayon papasok si... Ito. Let's see. Godox ML100 by. Ito talaga. Akala nila madali lang yung mga pailaw-ilaw shit na yan. Hindi nila alam. Kailangan mo ng komplikadong pag-iisip. Sipag at tiyaga. Para sa mga gantong bagay. Daming namamangha sa akin pagdating sa lighting. Or daming natutuwa sa lighting. Hindi naman namamangha. To big word naman masyado yung namamangha. Marami lang natutuwa sa style of lighting na ginagawa ko. Pero, it's real difficult, guys. Akala nyo madali. But ito, ba? Medyo may golden chuchu tayo dito. It's set at 2900 Kelvin. Babaan natin. Mga ano lang. 50%. Hindi pa nga to proper eh. Pero, it works. It's what works best for me. So, tingnan natin kung maganda na yung expose. Yan, medyo. Ah, nice. Tingnan natin kung magana yung polarizer, ah. Masyado. Init, gar. Diba? Medyo okay na. Medyo. May salo na, may... Almost pwede na. Medyo pasado na siya, guys. Kung titignan nyo ito yung setup. Diba? This is the HOMI Steady M7, an AI-powered mobile gimbal designed perfectly for you as a content creator and for traveling. So malakas pa, pwede pa natin hinahaan. Usually, dapat nga sa ano lang to guys, sa buhok lang tumatama. Pero ako sinasadya ko minsan sa katawan, mga ano lang, 20%. Rekta tutok. Ayan, super subtle slight. This is the HOMI Steady M7, an AI-powered mobile gimbal designed perfectly for you as a content creator. Pwede. Okay, next stop. Maganda sana kung dito sa likod may halaman or yung gimbal. Pero I think it could work. Though next stop is ambient lighting. Tingnan natin kung gaano kalakas tong Godox Light Lemons na to. Light Lemon ako ng Light Lemon. Light Mons. Wait. Nangyari pag dito natin nilagay. Pwede naman. Wait lang. Lipat lang natin siya dito.
Akala ng mga tao, madidisrespect nila ako sa pagtugtog nila ng malakas na music habang nag-shoot ng video. But sorry, I've got the best audio quality in town. Diba? Medyo may, medyo may dating na. Oh. Talking head. Yun nga lang, na-overpower ng blue, yung nasa labas, so bagayan natin siya. Ang gagawin ko dito ay almost the same hue. Hanapin natin yung medyo katugma niya. Natin ko lumalabas. Ayun, oh. Medyo gawin natin mga yellowish din para tugma. Kaso nandun na siya eh. Siguro bawas saturation to. O yun, diba? Ayan, medyo may ambient na, diba? Ambient tsaka pawis. Yung maganda. Guys. So, ito na siya. Though, I think mali yung ano ko. Yan, tapos onti palakas natin ng onti. Ilang percent pa? Ginawa natin. Gawin natin mga at least 40%. Tutok. Yan. Taas. Para nadaplisan man lang to. Tapos madaplisan din ako. Yan, medyo pwede na, di ba? Though, ayan yung shadows. Game na. Ngayon, ang next ay gimbal. Marks. Hello. Marks. Hello. Pwede ka pa ng Pwede ka pa ng March 1. Okay, so Martians. Tapos na yung meeting. Anong oras na? Kinain na yung oras ko. Medyo nai-stress na ako sa mga nangyayari. Pero kapit lang kasi ganun talaga ang buhay. Pag walang stress, walang reward. Hindi ko na alam kung paano gagawin ko. Patay, palubat na rin yung monitor. So kailangan ko na rin i-charge. At lipat tayo ng saksakan. Buti na lang, nagawin ko to ng paraan. Itong setup na to. Okay, so Martian, since wala na, hindi na tayo makagawa ng hohem, ito isa pang lighting technique. Golden hour. Wait lang. Okay, currently, we're sitting at 640 ISO. May gusto kong gawing shot. Medyo, cinematic din. So ito, nakatutok tayo ng golden hour. And the filter natin ay minimum. Yan. So magagawa nyo rin to, actually, sa mga shots nyo. So ito, may C-stand tayo dito. Kakabit tayo ng Godox Light Lemons ulit. Or Light Mons. Light Lemons na naman ako na eh. Ito parang ang tawag dito, parang Oppenheimer ang tawag ko dito. The Oppenheimer shot. Sana mag-work. Kasi nakita ko sa Oppenheimer, itong famous frame na to, okay siya. So, sana magawa ko siya. Close up to eh. So, sana magawa natin. Guys, kung magustuhan nyo man tong gantong style na to, minsan gagawin natin to mga trip-trip lang. Mga segment-segment lang. Pero hindi naman full on. Well, kasi part ng daily vlog, di ba? O, tanga ka. Mali pa yung kabit mo. Yan. Okay. So, gantayin natin siya. Tutukan natin ng green. Naka-green yung hue ko. Yan, try natin to. Ewan ko kung mag-work to Munti pa. Mga ganito. Tawag ko dito the Oppenheimer. Oppenheimer! Ayan lang. Grabe. Wait lang Eto, nakasync tayo. Masyadong malakas. Bawas tayo. Mga onti lang. Tapos, kailangan natin ng ilaw ngayon dito. Ng tutok. Ang lakas ng hangin. Natatakot ako iwan yung camera. At saka yung Osmo. Shoot! Wait lang. Cut muna, cut. So, wait lang. Kuha pa ako isang ilaw.
Mag-model ka kaya? Ha? Kunin kaya kita saglit. Diyan lang, tayo ka lang. Mata at saka libag lang yung kukunan ko. Dali, tayo ka lang. Kailangan ko lang hindi naman kita yung model sa video. Kaya ano ko lang. Dito ka tumingin. Yan! Oh my gosh! Okay, wait lang. Yan, patingin nga. Tingin ka dito. Lapit ka pa. Lapit, 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 lapit. Ay, stop! Tapos tingin ka dito. Dito ka tumingin. Dito, dito, dito. Sige. Yan. Okay, sige na, ako na. Okay na, ako na magmo-model. Ay, mas pataas pala. Wow, mas patakot ako ng slide sa'yo. Golden hour. Harsh. Harsh na. Ayan. So, in-expose ko yung araw. Onting blue dito. Dapat onti lang ito eh. Ayan, no? Pero ba't ganun? Parang meron pa din. Ayan. Sobra. Hirap tansyahin ng walang monitor. Ayan. Tapos ganun. Pwede to, mag-work to. Kasi sakto to dito. Ito, padilim na. So, oh my gosh. Yan siya. Sana kita niyo lahat. Oh. Pero yung blue hindi ko masyado feel. Dapat bawasan ko pa. Sige nga, be, ikaw nga tayo ka dito. Sige, tayo ka muna dito. Yan, sige, dyan. Kabilang side. Yan. Okay. Yan, medyo okay na. Kabila, wag dyan. Dito dapat. Mukhang tao naman. Huwag ka mag-alala. Oh. Sige, patingin ako. Yan. Pwede na. Wait lang. Ito ka banda. Yan. Ang lamig, no? Pwede na. Pwede na. Lapit ka. Sa mata lang, close up lang ako. Itignan ko sa close up. Close up kasi dapat to, hindi dapat to wide eh. Wait lang, lapit, atras onte. Uy, atras onte, dali nga ako, gusto kasing araw. Hindi, wag, sobra naman. Yan. Yan. Baliktad ngayon ang ilaw ko. Grabe guys, para sa content. Pero dapat lower. Sige, patingin ka. Dito ka banda. Tapos dito ka banda. Tilt mo konti ulo mo dito. Yan. Pwede na. Pwede. Ito na yun guys. Ito na yan. Ito na yung hinahanap natin. Yan. Pwede. Pwede na siya. Pwede na actually. Bah, puta. Moment. Uy! Yung Osmo! Hahanginin! So ito siya, nawala yung model. Pang.
Dito ka. Ayan, lakas natin ng onte. Mag-work to. Mag-work naman to. So, nagpalit natin blue sa merong right side niya, orange sa left side niya. So, pwede ko pa ito i-adjust. Madami pa akong pwedeng gawin. Napakaalanganin kasi guys. Pwede ko naman iganto. Tapos tutok natin pataas. Lado naman ganyan. Tapos, ito, kukuha ako ng slow-mo. Teka be ah. Okay lang, tumingin ka lang dun. Bago, panalo to. Sige. Sige, tingin ka dun. Dun. Sobra. Ayan, yan. Goods yan, goods yan. Ready? 3, 2, 1, go. Tingin. Game. Okay. Slow-mo. Yun, so... Yan, binigyan ko kayo ng onting idea kung ano yung pwede nyo gawin. Medyo kinain na rin to yung araw ko. Bukod sa sobrang na-stress talaga ako, buti nga nandyan siya. Kasi sobrang na-stress na ako talaga. So, wait lang, ligpit lang ako. Grabe, kinain ng oras ko yung request ni Third. Pero para sa ito, tsaka meron akong iniisip guys, what if lang naman, something na aabangan nyo. Ay, dumihan agad. Ba yan? Dumi na agad. What if gumawa tayo ng review, proper review ng Godox Lightmons 1200R na hindi masyadong OA na technical, kasi para sa akin parang ang dami na kasing gumawa. So let's make something different. And then after malaman nyo kung anong meron dito sa ilaw na to, dire-diretsong personal na sagot lang, walang technical, kasi marami namang naglabas ng specs, mababasa mo naman sa paper. But what I think can make a difference sa review ng lente, or I mean ng ilaw na to, is kung gagamitin natin siya to a specific scenario. Like for example, dalawang Godox na ilaw lang gagamitin natin, and we're going to recreate 5 scenes, or at least 4, or at least 3. Depende. Mag-gather muna ako ng scenes na gusto kong gayahin. Lighting setup, kasi isa lang naman RGB natin, isang bicolor light. Hindi pa ako nakaka-order ng isa pa nito, but honestly, order ako ng isa pa nito, and then kukuha ako ng either 500, 720, or baka 1,200 watts na ilaw, pang malakasan na talaga. So, let's see. Parang ang dumi agad nung case. Parang ang bilis dumumi nung case, guys. Or mabasa. Ewan ko. Dumi ba to? So, tara na, ligpitan time na, kasi tomorrow ay shooting time na. Tapos walang tubig dito. Sa kabilang bahay tayo makikiligo. Hindi ko pa nagagawa yung pinaka-specialty kong special kind of ilawan techniques. Parang mali yata. So, ganito yata dapat. Yan, okay. Let's go.